Hello mga ka-partners, magandang araw o anumang oras kayo nakapanood sa ating video ngayon. Welcome ulit sa ating channel at ating electric fan tutorial. Ngayon mga ka-partners, kung paano natin pangalagaan ating electric fan sa bahay natin, no? Yung gamit natin ng electric fan. Magbibigay akong dalawang factor at kung paano natin gawin itong dalawang factor na ito. So partners, number 1, yung cleaning maintenance, at saka yung number 2, oiling maintenance. So yun po ang dalawang factor na dapat natin gawin at kung paano natin mapanatili yung kondisyon ng ating mga electric fan. So yun po dapat ang dalawang factor na magagawa ko natin para hindi madaling masira ang ating mga electric fan sa ating bahay. Kasi yung electric fan, ka-partners, yun po ang katuwang natin sa ating bahay para mawala yung init. So pagtulog ho natin, yung electric fan po ang kasama ho natin, diba? So dapat ho natin pangalagaan yan. So mga kapartners, ang unang factor ho natin yung cleaning maintenance, kung kailan ho natin gagawin. So yung cleaning maintenance dapat po gagawin ho natin sa isang buwan, 2 beses o 1 beses, no? Lilinisan na natin yung ating mga electric fan. Kasi kapag marami yung dumi o alikabok dyan, sa atin yan pupunta kapag hindi malinis yung mga bleed at saka fan guards. So, dapat ito malinis yan, gagamitin natin. Yung pangalawa, yung oiling maintenance, yung nilalagyan natin ng oil, yung oil filter dun sa bushing, yung palagi kong sinasabi kapag nagre-repair ako na kailangan yung oil. Kasi yung oil yung nagbibigay panglambot dun sa shafting, dun sa bushing, makakatulong para hindi siya babara. So yun po mga kapartners, kagaya ng ating mga motorsiklo, yung buhay niyan oil lang, di ba? So importante yung oil. So dapat po gagawin natin, lalo na yung mga low quality na mga electric fan. Kapag wala na yung oil, madaling titirik po yan. Depende na lang sa quality ng electric fan, pero yun po talaga ang importante sa ating mga electric fan: cleaning, maintenance, at saka oiling maintenance po. Yung oil maintenance po, yun po ang importante din para hindi mag-shut off yung thermal cut-off, yung thermal fuse na safety device ng mga motor, mga electric fan. So ngayon mga kapatners, ipapakita ko sa inyo kung paano, kasi meron po tayo dito electric fan. Ang may-ari ko nito yung regular customer ko natin na hindi niya dinadala yung electric fan niya sa atin para ipaayos kasi dead set na. Dinadala niya sa atin ito kasi para magawa natin yung maintenance para hindi masisira yung motor. So napakaganda nun. Kasi yun po ang pinaka-importante. Hindi lang dadalhin mo doon sa mga technician yung electric fan mo para ipapayos, tumitirik na yung motor, masisira na yung motor, sumasabog na, masusunog na yung motor dahil sa init na hindi mo na ginagamit mo na hanggang titirik na. So ngayon, dinadala ko sa atin ito para sa maintenance niya. So dito, nakikita natin malinis na ho ito, napakalinis nito. So nilinisan ko na ho ito. So ipapakita ko lang sa inyo nito kasi itong box fan, medyo napapansin ko po sa mga ating mga kapartners na mahihirapan sila buksan para linisan, saka yung lalo na yung pagbukas sa motor, paglagay ng oil, mahirap sa kanila. So ituturo ko sa inyo kung paano ito. So kapartners, ito na sa ating paglilinis po. Unang-una, so kailangan mo natin gamit ito, yung number 1, star screw, yung oil. So importante yung dry cloth lang yung kailangan ho natin sa pagpupunas. So depende na ho sa inyo kung anong klaseng cloth yung gagamitin para may linis ng mabuti. So ito nakikita ho natin mga kapartners, napakalinis na ho nito kasi nililinisan ko na ho kasi napakadaming dumi ho nito at saka likabok sa loob.
So papakita ko lang kung paano natin buksan para magawa natin yung paglinis yun sa loob, at sa makita natin yung motor para makapaglagay tayo ng oil. So ito mga ka-partners, so gumagana ho ito. So ito papakita ko sa inyo, gumagana ho ito. So pero medyo matigas na yung shafting niya na iikot kasi kailangan na ho ng oil, kasi ito po'y almost 1 year na ho ito na hindi nalagyan ng oil. So yung gagawin ho natin, so yung grill lock ito, thread lang ho ito. So pag tinatanggal ho natin, loosen pa right, no, pa clockwise. At saka yung kinakailangan natin buksan itong dalawang screw. Ay, ito lang screw. Meron siyang screw. Ito yung rear guard ho ng may 6 na screw. So tanggalin mo natin itong mga screw. Dalawang screw na lang muna natin. So ito 6 na screw siya. So ito malinis na ho. So nililinisan na natin ito, tapos na ito. So itong lid. Medyo matigas na ho itong shafting ho niya. Lalagyan ng lid, medyo matigas na kasi kulang na ho sa oil ho ito. So kailangan natin lagyan ng oil. Meron tayong outlet, subukan natin. So ikot naman. So ayun, malakas na naman siya yung kondisyon niya, pero kailangan ho ng oil. So oil lang yung problema nito. So dapat ho hindi na natin hintayin na yung ating electric fan ay hanggang masira, gagamitin na natin. So dapat ho meron tayong maintenance, no, para manatili yung electric fan natin na kondisyon. Partners, ito po yung importante nating linisan, no? Yung bleed, yung importante yung bleed kasi ito yung iikot kapag sasabit yung mga alikabok ko dito. Kapag ini-start mo yung fan, so iikot siya at tatalsik yung mga alikabok at pupunta sa atin. So kaya nga dapat mas malinis so ito, at saka itong fan guards, no? Ito at saka itong front, ito yung rear at saka yung front, so dapat malinis. So ito malinis na ito. So yun po ang unang sa cleaning maintenance. At saka ito yung pangalawa, yung sa oiling maintenance, so yung sa motor. So kapag ganito box fan o tire, ganito po natin tanggalin yung motor. May 4 na housing screw. So ito hindi pa to matagal, siguro 1 year pa ho ito. So ito may 4 na housing screw. Tatanggalin ho natin to para makita ho natin to kung saan natin lagyan ng oil. So dyan na lang natin lagay yung screw. Pero every time na magbukas tayo dito, so tips ko lang ho, hindi natin
galawin ng pudo, so maingat pa rin para hindi masira yung winding. Gagawin ho natin to sa sarili nating mga electric fan, hindi tayo sanay magbukas, so iingatan ho natin. So kailangan lang ho natin ng long nose para kunin natin yung mga spacer, kasi ito yung mga spacer, no? Kailangan ho ito. Kulang na isang spacer. Okay. So ito yung oil natin gagamitin. So ito yung gear oil ho ito. So kung bakit ho natin ginagamit ang gear oil ho ay heat resistance at saka hindi basta-bastang matutuyo. So ito po ay mag-long last sa at manatili dun sa oil filter hanggang maubos siya, hindi siya matutuyo. So ito yung gagamitin na natin. Ilalagay natin dito sa mismong oil cap, dito sa oil cap, kasi sa ilalim mo nito sa gilid may spanso dito, may spanso ito, at doon mag-absorb yung oil, mananatili yung oil. So yun po ang importante dito. So yun, lagyan ho natin hanggang ma-absorb dun sa, makikita natin yung spans na babasa na sa oil, no? Kasi habang umiikot yung shafting diyan sa ilalim sa bushing, unti-unti siyang dadalo yung oil. So ito yung sa rear, ito yung sa front, ito yung sa front, no? Dito. So i-distansya muna natin tong rotor. Kailangan natin tanggalin tong e-clip. Meron siyang e-clip yung spacer sa blade. Ito yung e-clip. So hugutin natin. So malinis na lang. Tanggalin na natin itong spacer kasi hindi natin malalagyan ng oil. Sa mga spacer ito, mga spacer o yan, PVC spacer. So ito na yung bushing nakikita natin. Yung bushing napaka-dry ay yung oil filter niya, yung white. So hindi lang yung makikita kasi malabo yun, kasi sa camera hindi makakuha ng sakto. So yung oil filter niya napaka-dry na po, napaka-dry. So kailangan na dito tayo maglalagay sa gilid na oil cap. Ubusin na lang natin to. So ito yung oil nakikita natin. Okay, isa pa, hindi lang sobrahan sa dami kasi tatagas yan, i-exit din yung oil, so sayang din. So okay na, marami naman yung oil na nilalagay natin. Siguro ito iabot ng 7 months, hindi pa ito mauubos, tutuyo, hindi naman natutuyo ito. So ito na, paglagay na tayo sa dalawang oil filter sa rear at saka sa front. Babalik na natin tong mga spacer. Okay. Saka pupunasan natin tong shafting para, so ito po maganda yung ideya ng customer din ho natin ito, kasi sinasabi ho natin sa kanya na mas maganda yung merong maintenance, no, para iwas po sa sira ng electric fan, kasi importante po ito. So dapat balance yung spacer natin, back and front, ang rear at saka back.
So ibabalik lang natin, ganun lang kadali paglagay ng okay, ganito lang kadali mga partner. So maluwag na siya, ikutin natin yung rotor. So napaka lambot na niya ikutin. So ibabalik na ho natin, intact na ho yung mga spacer. Okay, that's natin ulit yung motor housing. Okay, ganun lang, sek, dali lang ito. Balikan natin to 4 na housing screw. Pag maghigpit tayo sa screw, sa motor housing screw, dapat balance lang siya yung 4. Dito naman tayo sa kabila, balance siya para matulin iikot yung shafting, hindi sumasayad sa kabilang part. Hindi na kailangan higpitan ng todo, balance lang siya. Okay, napakalambot na. Balik natin yung i-clip, yung spacer ng lead. Okay. Ito yung synchronous. Okay. Okay. Balik na natin yung blade. So malinis na ito. May oil na. So ibig sabihin, maayos na ito. Knock. Pitan natin ng kaunti. Okay. Yung rail. So pagbalik ko natin, makita ko natin yung brand. So sa itaas ko ito para mababasa natin yung brand. Ganun lang naman kadali natin. Balik ko ito. Anim na screw ito. Okay. Ito na tayo sa front. So, hindi ka naman mahihirapan sa pag balik kasi meron naman siyang mga fin. Dali mga kapartners ang ating pagbukas sa unit at saka sa paglilinis natin at saka sa paglagay ng oil. So ganun lang kasimple mga kapartners. So sa ating pagbalik lahat ng parts ng yung cover sa bago natin i-plug sa outlet, double check natin yung resistance ng motor. So gagamit tayo ng multi-tester. So ito yung pag-resistance natin. Set natin yung multi-tester dito sa scale position sa
ilik natin sa times 1. So short natin yung disc probe, so buo, so tipo po siya. So at saka dito natin lagay yung disc probe sa plug, sa plug, at saka switch on natin. Ito yung number 1, ito yung number 1. So dito tayo titingin sa ating multi-pista. Okay, mapalo yung pointer natin, yung scale po niya, nag-scale na ho siya, so pataas. Okay, meron siya resistance, so okay na yung ready to plug na ho ito. Buong buo yung motor, so walang nagagalaw na isa, buong buo. So pwede na natin to i-try. So meron tayong outlet, ito yung number 1. So, saka yung grill, yung grill. So, napakaganda po nitong electric pan na ito. So, napakalakas din. So napakakondisyon niya kapag ating mga electric fan ay meron tayong pangangalaga at ganon po ka-maintain yung gana ng motor, kondisyon po siya. At sa ating ka-partners na hindi pa isa sa ating subscriber dito sa ating channel, sa ating mga ka-partners, mag-subscribe na po kayo. Huwag niyong kalimutan po mag-subscribe para every time tayo ay mag-upload ng mga video ay kayo ma-notify sa ating channel. Thank you po sa ating mga ka-partners.